Magandang umaga po mga kapatid at happy first day of the week, no? According sa John 20 verse 1, no? Ang first day of the week is Sunday po, no? Yung ang ating Maria na pumunta doon sa libingan ng ating Panginoon. Nakita niya yung libingan ay wala na yung ating Panginoon. So first day of the week po yun mga kapatid, no? Diyan sa John 20 verse 1. So mga kapatid, muli po tayong mag-live, no? Nag-resume lang po tayo kasi madalas din po tayo naka-live sa public. Pero ito naman yung mensahe natin, no? Yung karaniwan natin na dinideliver, yung gospel mismo, yung pagpapakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay creator, siya ay pag-ibig, at siya po ay tagapagligtas or savior, no? Or sa Bisaya manluluwas. Okay, so pasensya na po, medyo kailangan natin minsan mag Bisaya, Tagalog, kasi may mga kapatid po tayo at dito ako sa Mindanao, no? So nawain niyo lang po mga kapatid, no? So, minsan nakakalimut tayo na kailangan natin magtagalog, lalong-lalo na pagka tayo ay Pilipino, no? So masanay na po tayo magtagalog mga kapatid. So yung bakit tayo nag-live ngayon, no? Sa muli nabanggit ko kanina, nag-resume lang po tayo kasi dati na po tayo nagla-live sa public, nag-preach po tayo kasi yan naman po ay utos ng ating Panginoon, no? Magpunta tayo sa public at open area, open area yan. So hindi lang po tayo mag-share sa formal, no, sa place. Doon din po tayo sa mga informal kasi ma-reach out po natin yung mga tao na walang pera, no? Walang pera pambili ng sapatos, bagong sapatos para makasamba, walang pera pambili ng polo or yung long sleeve, ganyan, mga formal dress na pupunta sila sa simbahan. Kaya ito po yung mga tao na halimbawa, no, na pwede natin dalawin, no, doon sa market, sa streets, o di kaya pupunta tayo sa mga bahay, visitation, ganyan. So yan yung mga gawain ng ating Panginoon. Opo. Kaya susundin lang po natin siya, or siya yung nagpakita ng halimbawa, ay susunod lang po tayo sa kanyang napakagandang halimbawa na ipinakita ng ating Panginoon. Kaya naman ang inyong maliit na lingkod, no, nasanay na rin po so sa pagsasalita dyan sa public. Opo. So ako nga po pala si Brother Dominic Utod, isang ordinaryong miyembro ng Seventh-day Adventist from Zamboanga doon sa Talon-Talon o Morning Breeze, then nag-transfer ng Fort Andres Bonifacio Adventist Church. So na-rebaptize tayo doon dahil nga kailangan natin mag-renew, no, sa ating Panginoon. So nag-submit tayo ng buong puso na dineklara natin, no, na siya na bahala kung ano yung kalooban niya, saan niya tayo dadalhin. So maging aayon din po, no, sa atin, or talaga namang ginamit tayo ng Panginoon sa gawain. So sa hospital ministry, sa pagdadalaw sa mga pasyente, no, pinadalangin na natin sa OSMAP, dito sa Infirmary Hospital, doon sa General Hospital, doon sa Zamboanga City. Opo. So madalas po ako dyan. So dito naman sa public, dito ko yan nasimulan sa Pagadian po. Opo. So kasi nga na-realize ko po na yung dikta ng Banal na Espiritu ay iba talaga mga kapatid, no? Pinaalam sa atin na ito palang gawain na ito ay crucial, no, sa mga panahon na ito kasi ginawa din po yan ng ating Panginoon. So message po siya dyan sa public. Kaya mga kapatid, in 10 to 15 minutes hayaan niyo po ako magbahagi ng mismong gospel ng ating Panginoon. Ipakilala po natin siya, kung sino talaga ang ating Panginoon. So huwag kayong mag-alala, maiksi lang po ito. Bigyan niyo lang po ako ng 10 to 15 minutes po. Opo, matapos natin yung ating maiksing live na ito. Opo. So yung topic po na ating tatalakayin, una, yung Panginoon ay creator,
Pangalawa, siya ay pag-ibig at siya ay Savior. Opo. So yung may key text na atin pong titignan dito po mismo, no, sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10. Ayan. So yan po yung huling key text na atin pong tatalakayin. So una po, makilala natin ang ating Panginoon na siya ay manlalalang sa Genesis 1:1. Opo. So ang sabi diyan, in the beginning God created the heavens and the earth. Opo. So merong Panginoon, merong Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Kalakip po yung ating buhay, no? Sa Genesis chapter 1 verse 26, yung ating control, no? Sa Bisaya pa pagdumala. Ayan, sa tanan na butang diri sa kalibutan. Ayan po, yung lahat ng mga bagay na nilikha ng Panginoon sa mundo. So tulad ng hayop, mga halaman. Ayan. So yan po yung ating pamamahala na ating gagawin, no, bilang tao na nilikha ng ating Panginoon. So dito sa Genesis 1:1 mga kapatid, may binabanggit po dyan na Diyos na yung lumikha. Ano mang pangalan na tawag natin sa ating Panginoon na siya po ay tinatawag na Jehovah, no, sa ibang mga kapatid natin. Yung iba naman Yahweh at yung iba naman din ay Allah, no, sa ating mga kapatid na Islam. Opo. So kahit anong pangalan na ating gamitin, no, na pangtukoy sa manlilikha, yan din po ang kinikilala ng Seventh-day Adventist, no, na tinatawag pag sa Tagalog Diyos sorry pag sa Bisaya Ginoo. Oo, sa English of course God. Opo. So siya po yung manlalalang or siya po yung creator. Kaya naman pasalamat po tayo mga kapatid na meron tayong manlilikha. Opo. So sa pangalawang punto po, ipinakilala niya pa yung kanyang sarili. So nasa dalawang punto na tayo mga kapatid. Pag pangatlo, tapos na tayo. So mabilis lang po. Kaya sabi ko 10 to 15 minutes lang tapos na tayo, no? So yung pangalawang punto po, ito po yung mas lalo niyang pinapakilala yung kanyang sarili, no? Kasi magtanong tayo, sino ba ang Diyos? Sino ba itong manlalalang na ito? Ayan. So dito po sa 1 John 4:8 ay mas lalo natin makilala ang ating Panginoon na siya ay pag-ibig. Ang sabi po diyan, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, dahil ang Diyos pala ay pag-ibig mga kapatid. Gugma, kumbaga sa Bisaya. So love sa English. Opo. Sa English, he that loveth not knoweth not God, for God is love. So 1 John 4:8 po yan. So memorize halos ng mga bata po yan. Opo. So kaya naman mga kapatid, pag tayo ay nakaramdam ng pag-ibig sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating magulang, sa ating mga lolo, lola, no? So sa mga anak natin, pag-ibig po yan na mismo ang Panginoon, no, nagbigay sa atin yan. Kaya sa John 3:16, no, ito yung dakilang pag-ibig na naramdaman ng Panginoon sa atin bilang tao. Anong ginawa ng Panginoon? Ang Ama nagpadala ng kanyang anak, no, yung bugtong na anak, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo, upang iligtas ang mga tao. Opo. So ito yung dakilang pag-ibig niya, no? So sa paanong paraan na ipadama ng Diyos, ng Ama, no, sa lahat ng tao ang kanyang pag-ibig. So Jesus Christ, mga kapatid, tandaan natin, no? According sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Opo. So sa ating Panginoong Jesucristo, opo, nagkaroon ng pagpapahayag ng pag-ibig, dakilang pag-ibig, dahil ang Panginoon mismo, no, namatay diyan sa krus ng Kalbaryo, at ang kanyang dugo mismo ang nagbayad doon sa ating mga kasalanan. Kaya nga diyan sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10, mga kapatid, ang binabanggit po diyan ay ganito, na siyang sa amin ay nagligtas sa lubhang malaking kamatayan at patuloy nagliligtas. At siya namang inasahan namin na magliligtas pa sa amin. Opo, may tatlong bagay po na ating bigyan pansin dyan. Una, ang nabanggit dyan, na siyang nagligtas sa amin sa lubhang malaking kamatayan. Bakit malaki mga kapatid?
according sa Romans 3:23, lahat nagkasala. So dapat pala tayo ang mamatay dahil tayo ay nagkasala. Opo. So sang-ayon din po sa Romans 6:23, no? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bagkus ang kaloob, no, regalo na buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus lamang. Opo. So yun po mga kapatid, no, pagkatandaan po natin ang Panginoon ay ang Panginoong Jesucristo, no, si Jesus Christ mismo ang nag-alay ng kanyang buhay upang mabayaran ang ating mga kasalanan. Opo, para tayo ay maging malaya na po, no? Hindi na po tayo sakop ng or wala ng kapangyarihan ang kamatayan sa atin. Kaya pagkatapos pala tayo ay iniligtas or na-justified tayo, no, ng ating Panginoon. So mamuhay tayo na may kabanalan dahil patuloy po siyang magliligtas. Opo. So yan po yung pagkabanggit niya dyan sa pangalawang punto na ating tatalakayin. So paano po ba ang Panginoong Hesukristo or ang Banal na Espiritu na tayo ay iniligtas, no? So John 14:26. Opo. So ang Banal na Espiritu siyang nagtuturo, no? Siyang nagpaalala sa lahat ng mga bagay na itinuro na po ng Panginoong Hesukristo sa atin. Kaya naman minsan nagbabalak pa lang tayong gumawa ng kasalanan, no? Nasa isip pa lang natin na may plano tayong gumawa ng hindi mabuti, no? So may nagpapaalala sa atin mga kapatid. Tinuturuan tayo, wag natin ituloy yan, yung hindi magandang plano, yung hindi magandang balak na ating gustong gawin. Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay malaglag sa kaaway or tayo'y mapunta sa kaaway. Kaya gusto ng Banal na Espiritu na tayo ay pupunta sa Diyos palagi, no? Mamuhay na may kabanalan dahil ang Diyos ay banal or balaan, no, sa Bisaya. Opo. So yan po yung gusto ng Panginoon na tayo ay mag-asa, no, sa Banal na Espiritu kasi yan naman ang purpose ng Banal na Espiritu na upang tayo ay mamuhay na may kabanalan, no, bilang naligtas, no, ng Panginoon doon sa pagbayad niya ng kasalanan natin, no? So tinanggap natin siya, nagkaroon na tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoon, nakilala na natin ang ating Panginoon. Opo. So meron na tayong pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan at patuloy na mamuhay na may kabanalan or sanctified living upang sa pagbalik ng Panginoon, no? Kaya yung banggit niya sa pangatlong punto, sabi niya na siya pang inaasahan namin na magliligtas pa sa amin. So hindi pa ito nangyari mga kapatid. Ito yung glorification time, no? Pagkatandaan po natin, nung nagkasala si Adan at Eva, nawala sa kanila yung glorified body. So yung glorified body mga kapatid, yun po yung i-restore, no, sa mga tao na namuhay na may kabanalan, sumunod sa kanyang utos, sumunod sa dikta ng Banal na Espiritu, at patuloy tayong mamuhay na may kabanalan, no, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pagdating niya, i-reward niya sa atin yung glorified body at before niya tayo iakyat doon sa langit. Opo. Kasi merong hinanda ang Panginoon doon sa langit mga kapatid. Kasi dito sa Revelation 22:19, opo, may binabanggit po dyan na Holy City. Opo. So yung Holy City mga kapatid, yun po yung tinutukoy ng Panginoon na kung saan dyan niya po ihahatid or ipatira, no? O yung Holy City na kasi nga mga banal tayo, mga kumbaga sa Bisaya pa, mga balaan. Opo. So diyan na po tayo patitirhan, no? Diyan tayo nababagay kasi namuhay tayo na may kabanalan, no? Kaya naman pagkatapos na tayo ay mamuhay na may kabanalan mga kapatid, kasi nga binanggit din po diyan ang ating Panginoon po, pagkatapos niya tayong bihisan, no, ng glorified body, kasi taga langit, no. Yun yung citizen natin, no, according naman dito sa Philippians, no, chapter 3 verse 20 and 21. Opo, yan yung citizen natin doon sa langit. Pero tandaan natin mga kapatid dito kasi naghari dito yung kaaway. Kaya gusto ng Panginoon
dalhin tayo sa langit kasi doon talaga ang tirahan or citizens natin. No? May hinanda siya na dako, yung Holy City, na titirahan ng mga holy din na tao, banal na tao. Kaya maraming salamat po mga kapatid sa mabilis at maiksing mensahe na ating naipahayag ngayon. No? I hope meron tayong natutunan, no? Meron tayong learnings, no? Sa araw na ito, sa unang araw ng isang linggo. No? Buena mano kumbaga. So huwag kayong mag-alala mga kapatid, paulit-ulit ko po itong ipahayag dahil ito naman po ay paulit-ulit ko na din pong binabahagi, no, sa public. So una, nakikilala natin ang ating Panginoon na siya ay creator. Pangalawa, siya po ay love or pag-ibig. At pangatlo, ito yung napakaganda dahil siya yung maliligtas or Savior, no? Great Savior ang ating Panginoon. So, yan po mga kapatid, maraming salamat po at bago tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, dakila't mahabagin namin Diyos. Muli po Ama, nagpapasalamat po kami ng maraming sa pagkakataon na kami po muli ay nakapag-aral ng iyong salita, nakapagbahagi po ako. Nag-resume itong online sa Facebook. Opo, so salamat po Ama sa mga makakapanood dito. Naway matutunan nila ang buong katotohanan at makikilala nila ng lubusan, ng malalim na kayo po ay creator na nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito kasama ang aming buhay at kayo po ay nagpakilala na kayo po ay pag-ibig at dahil sa pag-ibig na yan, sa dakilang pag-ibig niyo po, ang aming Panginoong Jesucristo ang nagbayad ng aming mga kasalanan at maraming salamat po Ama dahil pinaghandaan niyo po kami ng dako na aming titirhan dyan sa langit. Yan po yung Holy City sang-ayon po sa nakasulat sa Revelation 22:19. Maraming salamat po Ama sa kaalaman at karunungan na ito. Naway amin din po itong may bahagi lagi, lalong-lalo na po sa mga tao na hindi pa po nakakaalam ng iyong katotohanan. Maraming salamat. Ito po ay aming hiling, kalakip po ng aming pagpapatawad sa mga nagkulang nagkasala po sa amin, maging kami rin po ay patuloy humihingi ng kapatawaran sa mga tao na amin pong nasaktan, nagawa ng kasalanan, lalong-lalo na po kayo po Ama. Dakilang Diyos, ito po ay aming hiling at pinapasalamatan lagi sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na siya po namin dakilang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at see you sa next video po. Opo. So, or sa next live po mga kapatid. God bless po.